Video, samahan nyo kung magtanggal ng drain mo, water pump ng pressing machine. Ito, sira yung niya. Nakadalawang capacitor na ako. Nagpalit na ako ng dalawang capacitor. Hindi pa rin umubra. Naghahaming. Motor stuck up. Hindi gumagana kahit anong gawin ko. Tanggalin ko to, tapos kukuha ko dun sa ibang unit ay hindi ginagamit kasi pansamantala kinuha ko dito. Yan, tinanggalan ko na rin ng capacitor yan. Ito, gumagana to. Okay to. Yun ang ipapalit ko doon. Kaya total hindi naman ginagamit yan. Ito kasi pinaka-importante. Kailangan talagang paganahin to. Okay. Tinanggalan ko ng tubig. May kunting tubig pa. So, niraman ko ng towel para pasip-sip dito para hindi magkalat. Ay, natanggal ko na. Sunod ko to. Tapos doon sa screw. Dalawang screw sa baba. Update ko kaya mga kitchen laundry technician. Yan mga natanggal ko na yung motor. Tanggal ko doon. Saka dito. Nakita ko stuck. Tigas. Yan ang tumambad. Sunog ang motor. Sunog. Tayo magagawa niyan. Sunog eh. Ito yung model number niyan. Ngayon mga ka-kitchen laundry technician, ngayon is dumating na yung motor after 2 days. Pagre-rewind, wala kasing available na na motor na ganito kasi made from Italy. Sabi ng supplier is i-rewind na lang. So after 2 days na-rewind na po ito. So okay na po ito. Makikita nyo may kalawang pa rin, di ba? May kalawang pa rin yan. Kasi ibig sabihin dati pa yan. Ito yung dati niyang motor. Ni-rewind lang. Kasi kung bibili daw ng bago, may mabibili pero orderan pa, may tatagal pa ng 3 months, 3 to 4 months daw ang darating yung parcel ng ng pag in-order mo sa supplier. Siguro kukunin para nila sa ibang Ayun, ito yung motor niya. Ayan, galing doon. Yun yung motor niyan, kinabit ko doon. Pansamantala, tumagal ng 2 araw muna. Pansamantala lang habang hinantay namin yung motor na ipapalit. Yun, napag-alaman ko pala, hindi pala siya nakabili ng bago. Ang ginawa nila, ipina-rewind na lang daw. Kasi nag-day off ako ng 1 araw. Ayun, so ngayon dumating to. Antayin ko lang yung plumber na higpitan tong kasi wala akong panghigpit. Ito. Yung pipe wrench. Tsaka tiplon. So after niya na may kabit yan at may mahigpitan, pati ito mahigpitan din, tsaka ako siya tatanggalin ko yun, babalik ko dun, tapos ito ikakabit ko dito yung dati niyang motor. Now after kong baklasin to, siya naman gagawa dun sa pipe. Yan, check. So siya naman
You know this guy? Remember me? You remember this guy? He's the Ugandan guy. Uganda. Tanggal ko na doon. Ito, lilipat ko doon. Dito natin, lilipat yan dito. Okay. Hey bro, do you know Ito, dyan natin lilipat yan. Okay. Fix ko muna yung screw dalawa. After ko ma-install, yun. Pinandar ko na. Yung nag-refill na ng water. After mag-refill ng water, Coffee is working, no? heater working. How is working, right? Yeah. Pero observan ko pa kayo. Yung pressing niya, yung steam niya. Dapat umangat yung pressure niya doon. Coming. Pressing coming, ang pressure coming 4. After 4 coming. Before how much? 4 bar? You heard? Heater running ya, boiler running. Okay, pressure niya pa malapit na sa 4. Magka-cut off yan. Dito, magka-cut off yan dito. Pag na-reach niya yung temperature na ano. So, yung pressure nakaset point ng 4. Ayun, nag-cut off siya. Nag-cut off na, diba? Ayun, sakto to, 4. Then, test natin yung okay. Okay. What's your comment, man? It's working or not working? It's working good. Good, huh? Yeah. Try natin to. Pressing niya. Ayun, musok na. Ano? Musok, ito yung usok niya. Try din natin to. Ito yung usok niya. Okay na. Kukover ko na lang to. Okay. Patakpatin ko na lang to. Okay. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the notification bell and subscribe na rin po kayo mga kakitchen technician para maging updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Salamat po. Maraming salamat. Bye-bye.